Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Ang mga kalalakihan sa itim na hukbo, na natalo na ng halos kalahati sa kanila sa dalawang magkasunod na malalaking galaw ni Han Sanchen, ay biglang umungal kasama ang pinuno. Sa sumunod na segundo, nang wala sa oras, hindi bababa sa ilang libong lalaking nakaitim ang biglang sumugod. Halos sa isang kisap mata, sila ay ganap na bumawi para sa hukbo ng mga lalaking nakaitim na dati ay natalo ng higit sa kalahati. Depende. Sa pagkakataong ito, turn na ni Han Sanchen na maging ganap na tulala. Ang daming tao, nagkaroon ng dalawang alon, at sa tuwing nawasak ang mga taong ito, maaari silang palaging mapunan ng mabilis. Ito ay talagang gumagawa ng mga tao upang sumigaw ng kakaiba. Umuungol. Ang halos 10,000 lalaking nakaitim ay sabay-sabay na uminom, at ang momentum ay parang bahaghari. Sumimangot si Han Sanchen, bahagyang umatras, at nanatiling mapagbantay. Patayin mo ako. Kinawayan ng leader na nakaitim ang kanyang kamay, at si Wan Jun ay muling kumaway. Depende sa, kahit na malakas talaga si Han Sanchen, hindi niya matiis na ihagis ng ganito. Sa harap ng malabundok na tsunami na pag-atake, sa ngayon, maaari lamang silang umatake gamit ang isang hardtop triangle habang dahan-daang umatras. Han Sanchen, hindi pa tapos, halika ka ulit. Umuungol. Sa orihinal na lugar, halos 10,000 lalaking nakaitim ang lumabas at sumama sa labanan. Umuungol. Isa pang alon. Umuungol. Tuldok-tuldok-tuldok. Makalipas ang mahigit 10 minuto, hindi na maalala ni Han Sanchen kung ilang beses gumawa ng ganoong dagandong ang kabilang partido. Ang alam lang niya ay ang pagkubkob sa lahat ng direksyon ay naging masiksik at hindi na madaanan. Umuungol. Ito ay isa pang dagandong, ngunit ito ay hindi ang kahangahangang paraan ng lalaking nakaitim, ngunit ang nakakasakit na dagandong mula sa matako na matako. Maging ang lalaking makapal ang balat na ito, na ngayon ay nahaharap sa gayong pag-atake, ay halatang nagsisimula ng ma-overwhelm. Totoong masyadong makapangyarihan ang barkada ng kabilang partido at napakaraming tao. Sila ay kasing lakas ni Han Sanchen, ngunit sila ay literal na may peklat at dumaranas ng patuloy na pananakit. Kung patuloy mong gagawin ito, Han Sanchen, tiyak na mamamatay ka, umalis ka rito. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng dragon. Labis na nanlumo si Han Sanchen, at hindi na niya kailangang banggitin ito. Ang hukbo ng kalaban ay masyadong malakas, at ang bilang ng mga tao ay masyadong marami. Ito ay tumatagal lamang ng 10 minuto. Bagamat hindi ganap na walang laman ang Jiang Han Sanchen, kahit papaano ay halos mapagod si Han Sanchen. Sa napakaraming bilang ng mga tao, kung patuloy silang lalaban, kahit na ay activate ni Han Sanchen ang Taishu upang muling simulan ang kanyang kapangyarihan, sa huli, ang resulta ay pareho, iyon ay, mamamatay siya sa pagod. Ngunit ang salitang retreat, hindi naisip ni Han Sanchen. Kapag gusto na niyang umatras, baliwala na ang Demon Castle, pero paano naman ang mga taong nasa likod niya? Paano naman ang mga kapatid na sumali sa kanilang sariling Polar Bear Corps? Natatakot ako, ang naghihintay sa kanila ay walang iba kundi kamatayan at patayan. Kaya, paano magkakaroon ng anumang dahilan at posibilidad si Han Sanchen na umatras? Sa ngayon, walang ibang pagpipilian kundi ang labanan ang kalaban ng buong tapang. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi nilayon na bigyan ng anumang pagkakataon si Han Sanchen na umatras. Sa palagay mo ba ay maaaring mag-atres ako ngayon? Mapahamak ito, kakaiba ang sabihin, saan mo nahanap ang napakaraming mga elite sa kastilyo ng demonyo ngayon? Sa mga tuntunin ng individual na kakayahan ng sundalo,
ang mga elite na ito ay hindi pinalalaki kahit na kung ihahambing sa mga piling tao ng pamilyang Pei. Ano ang higit na nakakatakot na? Tulad ng maraming pamilya na hindi maaaring magkaroon ng ganyan ang mga malalaking piling tao nagmamasid, ngunit tulad ng sinabi ni Han Sanchen, maraming bagay ang tila kakaiba, ngunit hindi nila masuri ang anumang dahilan. Fuck, nabaligtad ba talaga ito? Sa araw na ito, ang Panginoon ng lungsod ng Kastilyo ng Demonyo ay pinatay mag-isa, ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na malaking kaguluhan ay talagang susunod pagkatapos ng pagkamatay ng taong ito. Kahit na matagal na itong inasahan ni Han Sanchen, hindi niya inaasahan na magiging napakasama ng sitwasyon. Anong gagawin mo? Tanong ng dragon. Umiling si Han Sanchen, hindi ko rin alam. Kung gusto mo akong tanungin tungkol sa aking plano, wala ako, ngunit napakalinaw ng aking determinasyon. Iyon ay gawin ito kasama sila hanggang sa wakas. Sa likod ng asawa at kapatid ko, wala akong pagkakataong umatras. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, direktang pinutol niya ang koneksyon sa Magic Dragon, at direktang pumatay si Han Sanchen. At halos kasabay nito, ang panig ni Ivory. Storytelling channel sa YouTube. Kasama si Scar at ang iba pang 7 koponan, umalis na si Ivory sa gitna ng digmaan sa ilalim ng takip ng mga tropang nang aasar na inayos ni Scar, at tumakbo sa kakaibang direksyon. City Lord's Mansion. Ang tunay na mansyon ng Panginoon ng lungsod sa Chanmo Castle. Mula nang pumasok ang isang grupo ng mga tao sa Demon Castle, hindi pa sila nakapasok sa lugar na iyon mula simula hanggang katapusan. At ang dahilan ng pagpili sa lugar na ito, bilang karagdagan sa mga dahilan sa itaas, mayroong isa pang pinakamahalagang punto. Ibig sabihin, bakit si Angelica bilang City Lord ay hindi nakatira sa sariling City Lord's Mansion, bagkus ay nagtatayo ng extra sa labas. Sa katunayan, naisip ni na Ivory at Han Sanchen na ang bagong itinayong gininto ang palasyo ay maaaring dahil lamang sa mga nakakulong sa ibaba, kaya si Angelica ay palaging nakatira doon. Ngunit nang makita nilang may gintong palasyo, naramdaman ng dalawang mag-asawa na may mali. Makatuwiran na kahit na ang nakaraang hypothesis ay itinatag, kung gayon para kay Angelica, ito ay isang pansamantalang paninirahan. Naiintindihan na ang lungsod ay higit sa lahat ay may mataas na pamantayan. Ngunit hindi masyadong maluho para maging dehumanizing. Isang dahilan lamang ang maipaliwanag ng mga lokal na tirano, iyon ay, tinatrato ni Angelica ang lugar na ito bilang tahanan. Kung hindi, bakit masyadong maluho? Kung ganoon ang kaso, paano ang City Lord's Mansion? Kahit na ito ay nasira muli, ang mga pagtutukoy nito ay naruroon pa rin, at ang dahilan para dito lamang ay malinaw na hindi mapagkakatiwalaan. Sa makatuwid, iisa lang ang posibilidad, at iyon ay ang City Lord's Mansion, na maaaring gamitin para sa iba pang layunin. Kaya lang, nakatago lamang sa kanilang puso ang mga hinala ng dalawang mag-asawa. At saka, pagkatapos masira ang Angelica, palaging may iba pang bagay na dapat harapin, kaya naantala sila doon at hindi pumunta upang i-verify. Ngayon, biglang lumitaw ang lalaking nakaitim, na lalong nagpalala sa pagdududa ni Ivory tungkol sa lugar na iyon. Madam, anong gagawin natin sa City Lord's Mansion? Ang lugar na iyon ay nasa gitna ng Demon Castle. Tara, hindi na natin binibilang ang breakout dito. This is completely in-depth to the core of the place. On the way, halatang mahirap intindihin si Scar. Malumanay na sagot ni Ivory, hanapin ang malaking isda. Malaking isda. Hinawakan ni Scar ang kanyang ulo, na tila hindi maintindihan, ang City Lord's Mansion ay talagang walang laman sa loob ng mahabang panahon. Walang laman, ibig sabihin may malalaking isda sa loob, alam mo ba? Walang silver 300 tails dito, at mas alam ito ni Ivory kaysa sa iba. Bakit mo gustong iwanang walang laman ang mansyon ng Panginoong lungsod na iyon? Kailangan ni Angelica ng bagong lugar para bantayan ang mga babaeng iyon, para maging kulungan ito, tama. Gaano ka Jose ang natitirang pera para i-renovate ang iyong lumang pugad? Sabi ni Ivory. Tumango si Scar, at naunawaan niya ang katotohanan nang marinig niya ito. Actually, parang may sense. Tumango si Knife Scar, ano ang ibig sabihin ng ginang, may iba pang nakatira sa mansyon ng City Lord. Isang hukbo na hindi naman kay Angelica, sa sobrang dami, imposibleng malabo si Angelica. Kasabay ng paglilinaw niya,
ang mga taong maaaring magtago sa Demon Castle ay hindi man lang alam ang kanilang pag-iral. Naisip ito ni Su Yingxiao at naisip na maaaring itago sila ng City Lord's Mansion. Malapit na tayo, pero natatakot ako na ang lugar na ito ay hindi kasing simple ng orihinal na City Lord's Mansion. Pagtingin sa City Lord's Mansion sa hindi kalayuan, huminto si Ivory. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Scar. Sinabi ni Ivory, ibig kong sabihin, ang City Lord's Mansion na nasa harapan mo ay maaaring mukhang kalmado, ngunit ito ay talagang isang long-tan tiger's den na may maraming intensyon na pumatay. Natatakot ka ba? To be honest, lahat ay natatakot sa panganib bago ito kakilakilabot at hindi kasing ganda ng ating Heavenly Demon Castle. Tama, ma'am, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kaya sa ngayon, kahit puno ng pananambang ang mansyon ng City Lord, hindi iyon ang pinagkaiba noon. Ma'am, pasok na po tayo, wala pong dapat ikatakot. Isang grupo ng mga tao na may malakas na kalooban. Okay, tumango si Ivory na may kasiyahan, kapag nalampasan natin ang mga paghihirap, hahayaan kong gantimpalaan ka ng 3,000. Madam, hindi naman kailangang ganito. Tinutulungan natin ang pinuno, ngunit tinutulungan natin ang ating mga sarili. Kung siya ay bumagsak, malamang na walang silbi ang ating mga taga-Demon Castle. Hindi na kailangan ng pabuya. Magsusumikap tayo sa abot ng ating makakaya. Ako ang nangunguna sa singil, mga kapatid. Bumagsak ang mga salita ni Scar, at hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ang sinuman, at dirdiretsong naglakad patungo sa mansyon dala ang kanyang gintong baril. Naisip ni Ivory na ang taong ito ay may armor na pumoprotekta sa kanya pagkatapos ng lahat, at hindi siya pinayagang bumalik. Mahigpit siyang sumunod sa iba pang mga kapatid at naglakad patungo sa City Lord's Mansion. Sa mansyon ng City Lord, halos dinag na dinag ang katahimikan. Ang grupo kasama si Ivory ay gumawa ng kabuuang 85 tao. Kaya palihim na pumasok siya sa mansyon ng City Lord. Nakasilaw sa paligid, walang tao. Gayunpaman, hindi pa rin naglakas loob si Ivory na mag-relax kahit kaunti. Sumugod si Scar sa harapan, dumaan muna sa courtyard, at pagkatapos ay pumasok sa main hall ng City Lord's Mansion. Walang tao. Habang winawagayway ni Ivory ang kanyang kamay, ang iba ay mabilis na naghiwa-hiwalay at naghanap sa bulwagan. Si Ivory ay hindi rin nakaimik, sinamantala ang pagkakataong ito upang simulan ang pagmamasid sa gitna ng bulwagan. Malamang, ang bulwagan ay matagal nang hindi tinitirhan, ang mga dingding ay natatakpan ng mga sapot, at ang mga mesa at upuan ay puno rin ng alikabok. Kaagad pagkatapos, lumapit din si Scar at mahinang nagsabi, Madam, pagkatapos suriin, mukhang hindi ito isang lugar kung saan may nakatira. Are we, masyado ba tayong nag-iisip? Masyadong mag-isip. Hindi agad nakasagot si Ivory, sumimangot lang siya at seryosong nag-isip. Talaga ba? Sabihin mo kay Madam, wala kaming nahanap. Hindi rin tayo. Hinanap pa namin ang likod bahay, at mukhang matagal na itong disyerto. Tama na. Bumalik din sa kanilang buhay ang 6 na kapitan sa mga oras na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, ang katatagan ni Ivory na siya ay orihinal na nawala ng kaunti sa oras na ito. Masyado ka ba talagang nag-iisip? Gayunpaman, hindi ito tama. Kung masyado mo lang iniisip ang sarili mo, may mga bagay na hindi talaga tumutugma. Naghanap na ba kayong lahat? Tanong ni Ivory na ayaw. 7 tao kasama si Scar, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, at pagkatapos ay tumango ng mariin. Sigurado sila sa kakaiba. Hindi sumuko si Ivory. Hindi niya lang maintindihan kung bakit naging ganito. Bigla, habang siya ay tumatakbo, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumira sa kanyang paanan. Sa ilalim ng paa, bagaman marami ring alikabok, ngunit sa ilang mga lugar ay tila hindi tama ang sitwasyon. Sa pag-iisip nito, yumuko si Ivory. Nang makita ang peklat, hindi niya maiwasang kumbansihin ng bahagya, Madam, ang mga bakas ng paa na ito, tama ba? Ito yung natapakan ng mga kapatid natin nung pumasok sila kanina. Hindi sumagot si Ivory, at tumangala sa paanan ng lahat. Maliban sa mga peklat, na golden armor, ang mga sapatos na suot ng lahat ay halos kaparehong straw na sapatos. Ang ganitong uri ng sapatos, ang bakas ng paa ay medyo bilog, at maraming guhit sa gitna. Sa eksena, maraming mga yapek,
na tila nagpapatunay nito. Ang mga bakas ng paa ni Scar at ang sariling mga bakas ng paa ni Ivory ay makikita rin ng paminsan-minsan sa lupa. Parang hindi ka inahinala, ma'am. Itong lugar na ito, baka. Gustong ipagpatuloy ni Knife Scar na sabihin na wala itong kabuluhan, ngunit hindi niya ito masabi, at sa oras na ito kailangan niyang sabihin ang kalahati ng mga salita, at wala nang ibang masabi. Hindi pa rin ito pinansin ni Ivory. Hindi talaga siya naniniwala na ang mga nakaraang bagay ay ganap na mababaligtad sa oras na ito. Ito ay hindi makatwiran. Sa pag-iisip nito, nagpatuloy siya sa paghahanap sa lupa. Nang makitang ganito si Madam, hindi na naglakas loob si Scar na istorbohin siya. Matapos iwagayway ang kanyang mga kamay upang hayaan ang kanyang mga kapatid na magpatuloy sa pag-iimbestiga, tahimik niyang pinamunuan ang kanyang koponan at tahimik na naghintay sa bulwagan. Sa prosesong ito, tinulungan niya si Ivory na makita kung mayroong anumang mga pahiwatig sa lupa. Ngunit ang mga resulta ay malinaw na nakakadismaya. Siya ay halos 100% sigurado na walang ibang bakas ng paa maliban sa kanila. Matagal na talagang hindi tinitirhan ang malaking bahay na ito. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang lahat sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-abala kay Ivory. Tahimik lang silang nakatayo doon, tahimik na naghihintay. Maiintindihan nila ang mood ni Ivory. Pagkatapos ng mahabang paghahanda, at kahit na magpadala ng napakaraming tao, nauwi sila sa isang walang laman na laro, at walang sino man ang makakasundo. Kaya, ngunit hindi iyon inisip ni Ivory, naisip lang niya na kung walang nakatira dito, ito ay hindi makatwiran. Kaya, sa teorya, dapat mayroong mga tao na naninirahan dito. Bukod dito, ang bilang ng mga tao ay hindi dapat nasa minorya. Biglang huminto si Ivory, nakatitig sa alikabok sa lupa. Muling itinaas ang kanyang mga mata, tumingin siya sa alikabok kung saan nakatayo si Scar at ang iba pa. Ngumiti siya ng matamis, sa tingin ko, alam ko. Pagkatapos ng mga salita, biglang tumayo si Ivory sa ilalim ng estado ng Scar at ang iba pa na lubos na nalilito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!